Greetings to everyone. Anyway, my name is JP and today we are back for another video. I just want to share a story about my purchase sa Shopee. No, nakabili ako ng gulong, men. Almost 1,100 yata yung discount na nakuha ko. I purchased a pair of Beast tire, no. Anyway, just backstory, ang motor ko is GTR Supra 150. Ang regular size ng gulong is 120 sa likod, alam nyo na yan, and 90-80 sa harap. And since rainy days is coming, I decided na konting upgrade, lakihan na kaunti yung gulong since alam mo na, medyo wet condition, and for us to be safe na lang din siguro. So, nakabili ako ng gulong sa Shopee. Nakakita ako ng voucher, men, yung parang mega discount. Naka-discount ako ng 1,000 buo talaga. Actually, my option is Euromina tire, but tingin ko medyo alanganin ako kasi ayoko yung ano ba tawag doon? Tread pattern, yung guhit, parang gano'n. So, I was thinking siguro matibay yung gulong pero hindi ko trip yung tread pattern eh. So, I ended up purchasing Beast tire, no? Nakuha ko lang siya ng wait para sigurado ako. Hanapin ko lang Display ko rin siya sa screen, dito sa screen habang dinidiscuss ko yung presyuhan, no. So eto nga siya, screenshot ko na lang. Ayan, as you can see, Beast tire na 180, 1,556. Ito yung parang regular price. 130.17 sa likod, 2,520. Kung isasama mo yon, 4,079, dalawang gulong na. May shipping fee na 470. So, dito na papasok yung discount. Regular shipping fee, 70 peso. Ito yung sinasabi ko, 1,000 na discount. Tsaka yung, ewan ko to, saan galing yung 10 pesos na to. So, ayun, ended up 3,469. So, ayun nga, I wanna show you the tires. Saglit lang So, ito yung tire. So, ayan yung tire, no? Like what I said, yan na yung size. Malapad naman. Binutas ko siya ng kaunti. Ito yung tread pattern. Makapal naman. Tsaka kapag parang malibag yung dating, paano ba explain yun? Kumakapit eh. Pero gaano ba kakapit, men? And I don't wanna say this, no? But kung yung pagmumotor mo, simple lang. Doon ka na sa... Kung ako tatanungin, I don't wanna compare this. I just wanna try them. Kasi isa rin sa mga nasubukan ko is IRC tires. They always say na madulas. Saan ba design ng gulong para gamitin? Example, itong Beast tire, everyone is saying na pang cornering, malagkit. Pero alam naman natin na kapag medyo malambot, o ano ang tawag doon? Soft compound ng gulong, mabilis mapudpod. Huwag natin ikumpara yung mga gulong na designed for a different purpose. Example, yung IRC tire. Kaya pinipili yan ng mga manufacturer like Honda, like ano pa ba? Siguro like Yamaha. Siguro they also use IRC tires. Kasi they were built to last. Daily use, umuulan. It does the job. Parang ganun. Tatagal talaga yung gulong. Unlike from this, I know, aesthetic wise, and then popularity, cornering, pero mabilis siyang mapudpod, diba? Pwede bang lagyan ng Beast tires yung tricycle? So I was thinking na ito ang suggestion ko sa bawat isa. Bumili kayo yung kailangan nyo, hindi yung tricycle driver ka, bibigyan mo ng Beast tire. Alam mo yung sinasabi ko? Of course, you should be using the hard compound kasi daily use talaga and mabibigat lagi ang karga, no? Uulitin ko, I'm not trying to down any brands. Let's just try to buy wise, no? Siguro yung mga kailangan lang natin, kung paano natin gamitin yung how do we perform with the motorcycle, yun ang bilhin natin para sayang naman yung Pirelli Jabroloso kung hindi mo naman binabanking. But anyway, back to the story. Gaano ba siya kakapit? Sige, bukas install natin.
habol ko lang pala, may libre siyang tire sealant sa pito. What do you expect sa libre, di ba? Regular tire sealant, regular pito, at least may libre, wala ka nang bibilin or kasi nagagastos para doon. So sobrang mura na talaga nito. And actually yung motor ko kasi medyo nagsawa na ako sa kulay, no. GTR 150 siya na kulay red. Ang bala ko is tatanggalin ko yung mga red, baklas ako ng sticker, siguro i-wrap ko na lang ng kulay black para at least magbago naman, kasi gusto ko yung bike. I love the motorcycle, pero minsan you have to admit sometimes nagsasawa tayo, di ba? So yun lang, hindi ko na buburahin or hindi ko na i-repaint kasi you know, you may need it pag mapaparehistro ka or what. Gusto ko lang laruin yung kulay kung anong magiging resulta. Sticker is very easy to remove din naman eh. So, it's not really affecting the motorbike. And yun lang. So, I know guys. Alright, so I know it is much better kung sa shop ko na itong bubuksan. Pero, wala eh. Excited din ako eh. Laluran natin. Right, so alam nyo na to, basic na to. Kasama dalawang tire sealant by Extreme. I think it's not bad. Libreng pito, dalawa. Stainless yung pito. Okay na din, may takip. Tsaka ito, BS1 na maliit. Not bad. Tingnan mo, makapal, bro. Tingnan mo, kaya natin burahin yan. Ewan ko lang. Pero tingnan mo yung tunog, oh. Dinig nyo ba? Oo. O yun na nga't narinig nyo, no? Subukan natin bukas. O yun na nga, no? Napakadumi ng motor. Pagpalagay na natin. Ang hirap ng walang kasama. Pinatong ko lang sa likod. Medyo malapit lang naman yung vulcanizing shop. Mga sealant. Let's go. Sukat nga, no? Kadumi ng motor, oh. Putang ina. Videoan ko lang, libangan. Tayo na, grabe yung init ngayon. Hindi humahangin, no? Hindi humahangin. Yung init. Hindi na. Tanda na, oh. Tangin silan to. Pusa naming mabait yan. So, ito rin. Mabait din namin alaga dito. So, ito na nga yung kinalabasan, no, mga tropa. Mga tol. Kung ano-ano pa. Tawag na pwede sa inyo, mga parikoy. So, ayan na nga, no. 130 sa likod. Sakto lang sakto dun, no. Hindi na masyadong makita eh. Huwag kang magulo dyan. Doon, no, parikoy. Hoy! Saktong sakto. Konting siguro mga 2 to 3 mm na lang yung layo para mula dun sa mula dun sa takip ng kadena. Tapos nagtanggal din ako ng tapalodo sa likod. Trip lang, mukhang big bike ba? Big bike concept kunwari, no? Malinis, oh, ang linis tignan, no? So ganyan ang magiging itsura niyan kapag sa inyo tinanggal nyo rin. Sexy back, oh. Ayan, oh. Kita ba? Tapos yung sa harapan naman ganun din, sobrang sakto lang din. Kaya magulo dyan, sit down. Saktong sakto yan, no? Pero may 2 mm na diferensya. Yung mga buhok sumasayad. So ang ginawa ko, mabilisan ko lang tinanggal. Hinugot ko na para hindi na masyadong tumutunog. Yung gulong saktong sakto, sumasayad lang yung mga buhok. And then mga tol, turuan nyo naman ako. Tinanggal ko yung sticker dito. Ang hirap tanggalin ng anong tawag nito? Yung sticker residue. Ginawa ko na yan. Gas. Baka kasi maapektuhan yung pintura eh. Gas.
Naggamit na rin ako ng Colgate, mainit na tubig. Yan, no? Pangit tignan, no? Ewan ko kung napapansin nyo yung pinag-anuhan ng sticker. Pero all in all, ang bala ko dito is lahat ng pula tatanggalin ko, gagawin kong itim. Hala, ayan na, tumalo na yung pusa. Sige, maglaro kayo dyan. Doon kayo, nagbablog ako. Doon kayo. Bala ko, lahat ng pula papalitan ko lahat ng itim yan. Mag-all black ako, tapos bibili ako ng decals. Tapos nag-order din ako sa Shopee ng ng plate holder. Lagyan ko ng signal light. So update ko na lang kayo sa video kung matapos ko. Pero all in all, happy naman ako sa resulta. Tama lang yung nabili ko, 130. Saktong-sakto lang, pare ko eh. Kasi kung 140 pa yan, baka hindi na uubra dito sa Tapalodo, magtatabas ka na dito. Pero sa kanan, sakto lang. Yung dalawang to, ay, huwag ka kayo mag-away dyan. So update ko kayo sa mga gagawin ko sa motor, no? Salamat sa panonood. So salamat, sinamahan nyo ako. Hindi ko na ipapakita kung gaano sa bankingan. Matik yan, bista ng video. Oy! Oy! Ay, doon nga kayo. Ay! Wag mo! Tara, pasok ka doon. Pasok ka doon sa taas. Bakit ka? Kaya lagi kang madumi, busit ka. Ito naman, lagi kasi lang nag-aaway. Asot pusa talaga. So, yun nga mga tol. Hindi na ako mag-upload ng video ng sa daan. Siguro bukas, mag-upload na lang ako separate videos. So, ibig sabihin mga upcoming videos ko, ito na yung gamit ko na gulong. And salamat sa panonood, no? Shopee, tiyempuhan nyo lang. Sigurado makaka-discount yun na malaki dyan. Ingat, ride safe mga tol.